Ay mapagpalang umaga po sa bawat isa, mga mahal kong kapatid. Ito po yung muli kong pagtayo sa araw na ito. Hindi po Bible study or preaching of the word, pero sa testimony. Minsan kasi ay ang mga kwento at mga testimony ay minsan nababanggit ko na rin naman sa preaching or Bible study. Pero sa araw na ito ay nais ko rin po na magpasalamat sa Diyos. Unang-una po ay sa kanyang masaganang biyaya sa buhay po naming mag-asawa. At hindi kami pinagkulang. Minsan maraming struggle financially, spiritually, pero ang Diyos pa rin po mga kapatid ay tunay na tapat at mapagbiyaya sa aming pamilya. At nais ko rin po na nabatiin yung mga nabautismuhan kahapon. At ako po ay nagagalak, although na wala din po ako kahapon sapagkat merong inasikaso, merong pinuntahan. At kahapon nga po mga kapatid ay merong mga naging kaganapan at nais ko po itong una ipagpasalamat at ikwento din mga kapatid sapagkat na-test at merong may mga kaganapan mga kapatid. Kahapon po kasi mga kapatid ay hindi ko inaasahan na merong mangyayari po doon sa tindahan sapagkat nilooban po yung tindahan po namin doon po sa Bao Market at hindi ko po inaasahan na yung bagay na yon. Dahil kung naalala niyo po, nung mga nakarang ilang buwan na ay doon naman po sa bahay ay nilooban kami. Pero ang kagandahan mga kapatid, nung ako po, ano po yun, Sabado po ng gabi doon po sa bahay, ako po ay nag-i-study sapagkat pagka-umaga, Sunday ay ako po yung magpipreach. Kaya habang ako po ay nag-aaral, merong biglang pumasok doon sa bahay namin. Akala ko nga po noon ay si Papa. At pagtingin ko, nakatakip ng ulo. Sabi ko, bakit parang gabing-gabi magkakape? Kasi laging pumupunta si Papa doon, minsan magkakape o kaya hihingi ng tinapay. Kaso naisip ko, sabi ko, ibang motibo nito. Kaya hinilyawan ko agad tapos umalis na yung lalaki at hinabol ko. At akala ko nga ay nakuha na yung cellphone ko at yung iba pang mga gamit. Kasi mabilis yung pagtakas ng lalaki. Hindi ko rin nakilala sapagkat nakatakip ng yung ulo, mga kapatid. At sa biyaya ng Panginoon, nung siya po ay hinabol ko at hindi ko na rin po hinabol ng tuluyan sapagkat baka kasi merong patalim mo kaya magkabugbugan pa. Siyempre, baka matalo ako. Siyempre, hindi tayo pwede mga kapatid makipagsuntukan. Kinakailangan nating iwasan ang bagay na yan. So, ang ginawa ko, pinabayaan ko na lang. At sabi ko, kung ano man ang nakuha ay pabayaan na. Pero sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ay habang tumatakbo yung magnanakaw ay naiwan niya yung cellphone pati yung charger ko sapagkat nagmamadali yung magnanakaw sapagkat sobrang lakas din po kasi ng hiyaw ko ay siguro nataranta at nadapa yung tapos doon sa mga sulat at tumakas na rin po siya at pinabayaan ko na mga kapatid. Pero ang kagandahan ay wala po siyang nakuha at hindi naman nanganib yung mga buhay po namin. At dito naman po sa Bao Market, nandun po kasi yung tindahan po namin. At hindi ko po alam na meron na po palang mga pagnanakaw na nangyayari doon. Hindi ko nababalitaan kasi minsan pag pumupunta ako doon, minsan hindi ko na rin nakakausap yung mga hindi kapitbahay, kapit tindahan. Sapagkat meron pa lang nung mga nakaraan ay meron ng mga ninanakaw sa kanila. Minsan, talagang hindi na po ako nakikipag-usap kadalasan. Kaya kahapon ay nabalitaan ko na lamang, tinext po ako ni Kuya Bernard na merong nang bukas doon sa bahay, doon sa tindahan po namin. At yun, pinakita doon sa akin sa picture at bukas nga mga kapatid. At ang kagandahan naman ay nahuli yung magnanakaw. Kasi doon sa tindahan ko na entrap yung mga magnanakaw doon mismo sa loob ng tindahan ko.
At yung mga PSO ay nahuli nila at dinala doon sa presinto, mga kapatid. At kagandahan ay wala din po muli silang nakuha doon sa tindahan. Sapagkat iniisip ko siguro at sa isip ko, siguro nagbabaka sakali sila na may pera o kaya ano pa man. Siguro, inisip ko baka parang na-disappoint sila kasi yung tindahan ko ay glassware, mga planggana, mga plato. Siguro na-disappoint sila. Sabi siguro noon ay parang walang makukuha dito. Kasi doon sa mga katabi namin ay nakuhanan sila ng mga damit, nakuhanan sila ng mga tsinelas, pero hindi kasi nahuli. Pero doon mismo sa aking tindahan ay nahuli po sila. At pagkaumaga, pumunta na rin po ako sa presinto at sabi nila, kinakailangan ko mag-complain at upang makulong yung mga magdanakaw. Kaso meron akong problema sapagkat dahilan ang nag-surrender sa kanila yung PSO at hindi yung mga pulis yung nag-entrap sa kanila. Ang meron akong kinakausap nila ako ng mga pulis na ang gawin ay parang magtanim. Yung bang para makulong yung mga magnanakaw, ay oo, tuluyan makulong, ang kinakailangan kong gawin ay maging false witness. Kinakailangan ko na patotohanan na sila'y nagnakaw, mayroong nakuha, at kinakailangan na, yun nga, sabi nila, kinakailangan ko magsinungaling, kinakailangan ko na patunayan sa husgado na ito yung mga taong nagnakaw at lumoob. Kaya nagkaroon ako ng problema sapagkat syempre mga kapatid ay maging false witness ako niyan. Manunumpa ako doon sa husgado at dadalhin nila ako doon sa Iriga o kaya doon sa Naga na yun nga, i-inquest. At sa kaisipan ko mga kapatid, talagang ayaw ko. Kasi nga, unang-una, wala namang nanakaw. Ang gagawin kasi, para mahuli sila at tuluyang makulong, kinakailangan na parang, kumbaga, parang may na-recover sa kanila. Parang pipicturan na merong nakuha sa kanila at para tuluyan po silang makulang. Pero parang sa kaisipan ko mga kapatid ay parang hindi ako sang-ayon. Kaya ang ginawa ko para yung mga pulis ay hindi naman ma-disappoint sa akin, hindi naman na hindi na ako tutuluyang mag-complain, ang ginawa ko ay tinawagan ko si Papa. Sabi ko, humingi ako ng advice kung ano ang pwedeng gawin, kung ano ang dapat gawin. At upang hindi rin po maging burden maging tilabaga, ma-disappoint sa akin yung mga pulis. Kasi pinag-encourage talaga nila ako na gawin na natin yan kasi para makulong na yan. Para mawalan na dito ng mga magnanakaw. Pero talagang medyo against ako doon kasi kinakailangan na maging false witness pa ako doon sa mga taong yun. At isa pang iniisip ko, baka dumating yung araw na sila'y makalabas, baka manganib naman yung buhay ko. Kasi siyempre, nag-witness ako sa kanila. Sabi ko, alanganin yung ganitong sitwasyon. At kaya ang ginawa ko, tinawagan ko si Papa, humingi po ako ng advice. At binigyan ako ng advice si Papa. At yun nga, sabi niya na wag na mag-complain at pabayaan na lang. Kaya sabi ko doon sa mga pulis, sabi ko, sir, pasensya na ako. Gustuhin ko man at na ganito mangyari, makulong yan. Kaso, yun nga, ay kailangan kong pumunta pa sa mga presinto, sa paghihiring, kinakailangan ko pa na magsinungaling para sa bagay na yan. Pero sabi naman nila, naiintindihan nila na kung bakit gano'n. Kaya, sa madaling kwento, mga kapatid, ay yun, pinabayaan na nila ako. Kaso ang problema, kasi nalooban na ako, ang hiningi nilang tulong sa akin ay magbigay na lang daw ako ng affidavit. At kaso ang problema, sabi nila, mga 2,000 yan. Mga 800 para doon sa isang attorney para magpagawa ng affidavit. Kaya sabi ko, ako na nga nang nakawan, ako pa yung magsasubmit ng affidavit. Sabi ko, grabe pala yung dito, yung proseso. Pero sabi ko, okay na rin yan, kaysa naman sa madala ko sa panganib at magiging false witness pa ako sa mga taong ito. Kaya
yun mga kapatid, natapos yung usapan at umalis na rin po kami. Pumunta po kami ng Naga kasama ng aking may bahay mga kapatid. Nagpapasalamat po ako doon sapagkat iningatan po ako ng Panginoon at gayon din ay walang nawala doon sa tindahan at nandoon yung pagsubok ng Panginoon at ang kaaway ay patuloy na gumagawa mga kapatid. At naalala ko si Brother Jeff kasi nung pauwi na po kami nung Friday, tinatanong ko siya, sabi ko, Brother Jeff, hindi ka ba sinusubok? Sapagkat sabi ko, kapag merong gawain, merong mga mababautismuhan, ay merong mga pagsubok yan. At sabi niya, wala naman. At yun pala ay ako isang susubukin. At sapagkat ang nagiging topic ay ang gawa ng kaaway at ang kanyang identity, mga kapatid. At nagpapasalamat pa rin sa Diyos sapagkat hindi ako pinapabayaan ng Diyos at ang aking pamilya, mga kapatid. At yun lamang po ang aking nais ipatotoo, yung pag-iingat ng Panginoon at patuloy niyang paggabay sa aming pamilya, mga kapatid. God bless you all, mga kapatid. At sa Diyos ko lamang binabalik ang kapurihan at pasasalamat. Yun lamang, kapatid.